So, a very good morning sa inyo tanan. You may take your seats. A very good morning kay Jesus. So, una, sang napatian ko si Brother Mark pala mag-pray nga good morning kay Jesus. So, pag-uni sa akong pumatinaanaw. Galing kong padalman mo bala. Hindi man gali siya sila nga daw ka-strange kay si Jesus dapat treat na siya as if nga tatay ta siya, no? Pamilya ta siya. Nga as if tuparay lang kamo. So, mas intimate gali kung gina-acknowledge mo kay Jesus. Amen? So, thank you, Jesus, for all your blessings. And sa 13th month ni Sister Paula. So, thank you, Jesus, sa 13th month niya, kay ako nakaambit man. Anyway, God is faithful nga mag-bless sa kada isa sa aton, sa pag-provide sa aton ng mga needs kada isa. And sa pag-bless man sa aton sa iyang pulong every Sunday. Gaka-bless man kamo sa Word of God. Yes. So, katahong sang pulong sang Ginoo kung ginapadalman naton. And for sure, kung kapamati ka, ma-bless ka gid, no? Kay kung kamo ka-bless, ako number one man nagka-bless while naga-preparar ba lang nagatuon sa iyang pulong. But you know, there is a price to pay. No, hindi man hapos mag-preparar sang pulong sang Diyos, sang mensahe every Sunday. But also, this is just a privilege nga mag-alagad sa iya, no, magpagamit sa iyang purpose. So that's why ginahatag man nato ng aton nga best kutob sa aton nga masarangan, no? All for His glory. Nakita taman ang kamot sa Diyos, no? Basta ginaobra nato ng aton nga best, inatag nato naton masarangan, ginaugdan gid ni Jesus. No? Remember the miracle of the small. So, biskan amo lang kita ni, no? Ang gahom sa Dios sa langit. Ang importante lang nga husto permi ang aton nga kondisyon sa aton nga heart. Husto ang aton nga motibo. So, God can be glorified sa tanan naton nga ginaobra. Amen. So, last week istorya naton ang difference between forgiveness, grace, and mercy. Mercy and grace. Unang mercy, no? Kung nalipat na kamo, you can go back sa aton nga live sa Facebook kay gina-post naton. Ara naman sa subong sa YouTube. The Good Shepherd. So, like and share, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated. Okay? Sa tanan natin ng mga videos. So, ang mga muna, hindi man na siya silang hapos ng brown, no? Yeah, it takes a lot of time. So, para sa obra ni Jesus, no? Gusto ko na i-upload nila kay para hindi siya madula. Wala kong sa Facebook Live. Kaya ang live, kung hindi ko na siya pag-download, kakadula lang na siya after a month. So, kanugon. So, subong adlaw, since kabalo na kita sa difference sa forgiveness, mercy, and grace. Para makumplito na lang natin ng tatlo, let's talk about grace. So, wala taman ni ginhungod na timingan lang nga nagpasunod sila naging series ang aton nga preaching, but it's so timely man nga dapat sa sininga season, time of giving, no? Time of giving love to others. I-remember naton ang gugma man sa Diyos sa aton. So let's talk about grace. Hindi si Tita Grace sa piyaka. So grace. So permit na ni mabatian sa church ang ini nga word, ang grace o kon grasya. So permit na ni hambal, salamat, Ginoo sa imong mga grasya. Kadamo kita sang kanta, song sa church about
grace. Pero naintindihan ta bala ang buot silingon sa grace, no? Klaro bala sa aton ang ginatawag nga grace o kung grasya. In Christian theology, grace is often defined as the unmerited favor of God. It is not something you can earn by being good. It is not something you can deserve by trying hard. It is God's love and blessings given to humanity because of His mercy and generosity. Tungkol na sa iya yung kaluoy sa aton, kag sa iya kaalwan sa aton. It goes beyond justice. It is God acting on our behalf even when we don't deserve it. So, amo nang grasya sa Diyos, no? Wala ta ginapangayo, hindi naton deserve ina nga butang, pero ginhatag sa aton sa Diyos. So, may ara ko na short video. It's a video about a simple act of giving. A gift offered freely without expectation. Sorry, can I just check something real quick? Did she just pay for our pumpkins? Yeah. Thank you. That was nice. Are you trying to find her? Oh, hi. Hi. Oh my gosh. Oh my gosh. You have a beautiful family. So beautiful. It was more than you could imagine. We've been struggling so much with even the price of formula. How old is your baby? 3 months. 3 months. Did you get formula today? No, we have a couple cans left. Do you want to go get some? Can we get you some formula? Yeah? Oh my gosh. Let us get you some formula. Oh. Just meet us right back here. We're happy to help you out. Yeah, you're welcome. I'll go with my husband now. Okay, sounds good. Yeah, you're welcome. Just 2? Yeah, hold on. It's not enough. Let's go back. Let's go back. Let's go back. Let's get some diapers. There's at least a bunch of ones. Diapers. And more diapers. And let's see. Okay, did we clean out their formula? Anything else? Does he need anything else? Okay, we're back. I don't know what to do. Oh my gosh. Okay, there you go. Okay, the total is $321.89. We love you. Bye. So, muna sa ang picture sa grace. So, wala niya gina-expect nga may mabayad sa iya na groceries. So, ang mga bili subong sa gatas kamahan. So, gipamangkot siya kung may ara pa sa formula ang gatas. Ang balya may bilin pa sa duwa. Pero ga-struggle sila financially. Pero wala lang sila nag-expect may anghel nga nag-swipe sa iyang bill, no? So, muna siyang grace, unearned, undeserved, and freely given. So, parehas ang grasya sa Diyos sa aton. It's not because sang aton nga hinimuan, not because maayo kita, but because ang Diyos maayo. No, it's not because of us. It is because of God. So, muna karon aton nga padalman sa story
ni Ruth and ni Boaz. So let's read Ruth chapter 2, bilog na chapter. Ruth chapter 2. So pwede kita katindog. So Ruth chapter 2 verse 1. And Naomi had a kinsman of her husband's, a mighty man of wealth of the family of Elimelech, and his name was Boaz. And Ruth the Moabitess said unto Naomi, Let me now go to the field and glean ears of corn after him, in whose sight I shall find grace. And she said unto her, Go, my daughter. And she went and came and gleaned in the field after the reapers, and her hap was to light on a part of the field belonging unto Boaz, who was of the kindred of Elimelech. And behold, Boaz came from Bethlehem, and said unto the reapers, The Lord be with you. And they answered him, The Lord bless thee. Then said Boaz unto his servant that was set over the reapers, Whose damsel is this? And the servant that was set over the reapers answered and said, It is the Moabitish damsel that came back with Naomi out of the country of Moab. And she said, I pray you, let me glean and gather after the reapers among the sheaves. So she came and had continued even from the morning until now, that she tarried a little in the house. Then said Boaz unto Ruth, Hearest thou not, my daughter? Go not to glean in another field, neither go from hence, but abide here fast by my maidens. Let thine eyes be on the field that they do reap, and go thou after them. Have I not charged the young man that they shall not touch thee? And when thou art athirst, go unto the vessels and drink of that which the young man have drawn. Then she fell on her face and bowed herself to the ground and said unto him, Why have I found grace in thine eyes, that thou shouldest take knowledge of me, seeing I am a stranger? And Boaz answered and said unto her, It hath fully been showed me all that thou hast done unto thy mother-in-law since the death of thine husband, and how thou hast left thy father and thy mother and the land of thy nativity, and art come unto a people which thou knewest not heretofore. The Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord of God of Israel, under whose wings thou art come to trust. Then she said, Let me find favor in thy sight, my Lord, for that thou hast comforted me, and for that thou hast spoken friendly unto thine handmaid, though I be not like unto one of thine handmaidens. And Boaz said unto her, At mealtime come thou hither, and eat of the bread, and dip thy morsel in the vinegar. And she sat beside the reapers, and he reached her parched corn, and she did eat, and was sufficed, and left. And when she was risen up to glean, Boaz commanded his young man, saying, Let her glean even among the sheaves, and reproach her not. And let fall also some of the handfuls of purpose for her, and leave them that she may glean them, and rebuke her not. So she gleaned in the field until even, and beat out that she had gleaned, and it was about an ephah of barley. And she took it up and went into the city, and her mother-in-law saw what she had gleaned. And she brought forth her mother-in-law with whom she had wrought, and said, The man's name with whom I wrought today is Boaz. And Naomi said to her daughter-in-law, Blessed be he of the Lord, who hath not left off his kindness to the living and to the dead. And Naomi said unto her, The man is near of kin unto us, one of our next kinsmen. And Ruth the Moabitess said, He said unto me also, Thou shalt keep fast by my young man until they have ended all my harvest. And Naomi said unto Ruth her daughter-in-law, It is good, my daughter, that thou go out with his maidens,
that they meet thee not in any other field. So she kept fast by the maidens of Boaz to glean unto the end of barley harvest and of wheat harvest, and dwelt with her mother-in-law. So let's all pray. Lord Jesus, thank you, Lord, for this wonderful morning. We thank you for your word. And as always, Lord, we ask for your anointing sa sininga mensahe. We ask for your wisdom and guidance as I preach your word. And Lord, bless everyone nga makabati sa sininga pulong and give us strength and encouragement nga kinahanglan namon sa amon nga pag-alagad sa imo, Jesus. With this we pray in the mighty name of Jesus. Will everybody say Amen? Amen. So, thank you, Jesus. You may take your seats. So, ang title sa aton nga message is Grace That Abounds. Sa hiligay nun, ang grasya nga awas-awas, ang grasya nga bugana, abunansya, sobra-sobra. So, nagsugod ang story ni Ruth sa time sa mga judges. Alam niya is Elimelech. Ang iyang asawa si Naomi or Naomi sa English. Nagtadto sila sa Moab or nag-migrate kay wala sila pagkaon sa Bethlehem. So, pun nila migrate ang ilang kabataan si Malon and Kilion. So, nagkadto sila sa Moab para kung tani magpangita sa pagkaon para makasurvive kay sa ila lugar, ginadisiplina sila sa Diyos. May basta was a pagan nation, pagano. Buot silingon, wala sila kasimba sa tutuon nga Diyos. Mayroon sila ilang mga diyos-diyos nga ginasimba. So in other words, false religion. Magambal kita Moabite, buot silingon pagano. Ang iya pamilya ni Elimelech, mga Israelite, no? Alin sa Israel nakadto karon sa pagan nga nation. Pero sa Moab, dito sila nakakita sa ilang love life. Si Malon kag si Kilion. Dito nila nakilala si Ruth and si Orpah. Kag may natabo sa nagabot sila dito sa Moab, may natabo nga hindi manamit. So wala na balaan nga rason na patay si Elimelech kag ang duwa niya kakabataan nga lalaki. So si Naomi karon kag ang duwa nga mga ginpangasawa nila, si Ruth and si Orpah, nagkalabalo. Single na sila tatlo. Wala sila mga bana na kalamatay. And then one day, nakabati si Naomi, si nanay nila, nga gin-bless liwat sang Diyos ang Israel, ang ilang lugar sa Bethlehem. Nagbalik naman ang pagkaon dito. Siguro naghinulsol naman ang mga tao, mga Israelites, kag gin-bless sila liwat sang Ginoo. Nagbalik ang supply sa pagkaon. So, nag-decide karon si Naomi nga magpuli. Kag ginhambalan niyang iya mga in-laws, daughters-in-law, mga umagad, nga magpabiling na lang sila sa Moab. Ang balyaday, diri na lang kamo mabalik ko to sa akong lugar. Kay total, napatay naman ang inyong mga bana, ng mga bata, o diri na lang kamo. Magpamana kamo diliwat kag magsugod sa inyong kabuhi. Kag iniging kasubo sa iyang mga umagad, no, nag-ilibion sila kag nag-ayo sila nga upod kami sa imunay. Pero ang bali Naomi nga wala na siya sang bata nga ihatag sa ila nga ila pamanahon, kag biskan magpakasal ko na si Naomi kag magbata siya liwat, siguro matubayan pa hindi sila makapamana liwat, di wala pa na tao ng imo pala manhon. Si ang balyati diri na lang kamo. So bisan kinakasubo ni Orpah, nagsugod na lang siya sa gusto ni Naomi, nagpabilin siya sa Moab kag nagbagong buhay. Pero si Ruth yung nagpabilin kag nag-upod siya kay Naomi. Siling niya kay nanay niya sa Ruth 1:16, "For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God."
But silingon, kung din ka makadtunay, maupod ko to. Kung din ka may star, dito man ko. No? Ang imo Diyos, maging Diyos ko man. Kag si Naomi, fortunately, Israelite si Naomi. Kag ang Diyos niya, amo ang tutuod nga Diyos. So karon ang simbahon ni Ruth nga Diyos, amo ang tutuod nga Diyos. So nagbalik si Naomi kag Ruth sa Bethlehem. Kag timing kit pagbalik nila, nagsugod na ang harvest season or tig-ani sa barley. Anong barley sa iligay nun? Basta humay. Ang nabatian ko na cebada, pero hindi mo ko na familiar. Wala man dati-diriguro barley sa Negros. Why? Ano di aton bugas? Mais? Tubo. So, tangara na sila sa Bethlehem, si Ruth kag si Naomi. Si Ruth nagkadto sa uma para magkuha sa mga nabilin nga humay sa field. O kung ang ginatawag na sa Ilonggo, nagapang hahas. Kapatid na ka muna, panghahas. Panaghaw. Oh, kaya pag-search ko na ang meaning sang glean. Sa English, glean or gleaning. Panaghaw sa common. Pero panghahas sa translation niya eh. So, panaghaw. Gleaning, which means gathering leftover grain from the fields. Mga suprabla, ng mga humay nga nagkaladagdag. Muna ilagi na pang kudyot, kinapang kuha. Kag ang gleaning or panaghaw, allowed ni siya para sa mga pigado. Kaya na siya sa Leviticus 19 verse 9 to 10. Leviticus 19 verse 9. And when you reap the harvest of your land, thou shalt not wholly reap the corners of thy fields, neither shalt thou gather the gleanings of thy harvest. And thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thy vineyard. Thou shalt leave them for the poor and stranger. I am the Lord your God. So ang Diyos, grabe ang iyang gugma sa mga pigado, no? So ang gleaning o pagpanaghaw, allowed na siya sa ila. So muna ang ginobra ni Ruth, kag sa paswerte man ni Ruth, dito siya nagpanaghaw sa duta ni Boaz. Kung sa perspective ng tao, daw ka swerte, daw ka coincidence, no? O katsamba kay Ruth nga dito gid siya of all the umma, no? Of all the fields, dito gid siya natabuan sa kay Boaz. Pero kung sa Diyos naman, wala ya coincidence sa Diyos. Especially kung faithful ka. Wala niya tsamba sa Diyos. Ang Diyos ya ang nag-guide sa aton every step. Kung diin kita magkadto, kung diin kita magplastar, no, sa aton mga kagalingon, kung diin man kita subong, ang Diyos ang nag-guide sa aton. So si Ruth, dito nagpanaghaw sa duta ni Boaz sa iya uma. Kag si Boaz, isa ka manggaranon nga tao. Respetado, kag pariente siya ni Elimelech nga tatay nila, father-in-law. So si Boaz, na piyara niya karon si Ruth, ang kapisan nun ni Ruth, natingala siya nga kung sinuna siyang babae nga kagina, paaga pa na siya nagapang panaghaw. No? Namangkot sa iyang mga tao, sinuni siya ang pisa nga babae. So muna nga kita, kung faithful kita, kung pisan kita, no? Kung masaligan kita, may nagalantaw gali sa aton. Amen. May nakakita sa aton, no? Ang Diyos nagalantaw. Kag handa gid siya nga mag-reward sa aton nga faithfulness. Especially kung pisan ka, amo na nagabukas ang opportunities para sa imo. Amo na ang nagabukas ang blessings para sa imo. Ang promotion, no? Kag kung ano mga pabor na pwede ihatag sa imo. Kung pisan ka, kung faithful ka. Pero kung tamaran ka,
imo na iya choice, no? Ako yung gusto ko yung ma-bless. Amen. Sino gusto ma-bless? Be faithful. Amen. Kag maging mapisan. Mapisan! Para magwa ng chocolate ito. Hindi ko... Dogasam. hindi ko siya... So, dapat mapisan kita, no? Hindi ko na siya ma-expound pag kita mo na siya eh. So, si Boaz, karon na mangkot, kung sinutong mapisan nga babae, na ginabalan siya nila nga umagad ni Naomi nga taga Moab. Karon ginpalapitan ni Boaz si Ruth, ginhambalan nga hindi ka na magkanto sa iba na, diri ka na lang sa akon nga field. Dito na lang siya sa iya tuta ni Boaz managhaw. Busilingon, akin ka lang, diri ka lang. Hindi ka na makita iban, diri ka lang, akon ka lang. No? Kag gintagaan niya pa ilimnon si Ruth. Sang nauhaw si Ruth. Kag ginabala niya iyang matao nga hindi niyo ni sa pagilagtan. Hindi niyo ni sa sakiton, no? Hindi niyo sa pagimuan malain kay nga si Ruth, foreigner, Gentile, o ka-hostile ba sang Moabites sa mga taga-Israel. So, proteksyonan niya si Ruth kag wala labot ginpapanyaga niya pa si Ruth o pod sang iya nga mga tao. Ito ginakilig-kilig na umuda sa love story. Sa Ruth 2 verse 14 silang dira. And Boaz said unto her, At mealtime come thou hither and eat the bread and dip thy morsel in the vinegar. So sa ilang time, kung ang tinapay ginasawsaw sa langgaw, mas nagsaburuso ang tinapay. Mas naganamit. Diba ang langgaw, ginagamit na magsawsaw, no? Tapos kanuga, mas naganamit siya. And she sat beside the reapers and he reached her parched corn. So si Boaz mismo nagduhol sa iya sa ani, sa umay. No, dalato ka nanay mo. So pasweet kay Boaz. Siya mismo ang nagdako kay Ruth sa umay. So si Ruth, wala siya na out of place. Bisan siya lang isa, bisan foreigner siya. Intrato niya si Ruth nga may dignidad bisan foreigner si Ruth. And she did eat and was sufficed and left. So nagkaon si Ruth, kag nabusog, kag nagpauli. Nga may dala nga humay. Pag na-imagine na si Ruth, guro na gapuli lang, imagine niya, ano man tuman? Kanami man to sa iya nga, ginamoy ako tuman, no? Ano pa ko niyo, dumdamo, para kay nanay. So pagka next day, pagbalik niya para managhawliwat ang iyang mga tao, ginambala ni Boaz nga doon nagibili sa mga humay para sigurado nga damo ang makuha ni Ruth. So grabe si Boaz, no? Wala siya sa obligasyon kay Ruth, kag wala man si Ruth right na mag-demand some blessing, some protection or favor kay Boaz. Pero naging maayo siya kay Ruth. Naging provider si Boaz kay Ruth. Naging generous siya. Now, sang napyaran ni Naomi nga daw kadamo sang dala ni Ruth nga ani, namangkot siya kay Ruth. Kung diin siya nag-ubra, diin ka nag-ubra, dahi, daw ka namin, nihaw daw ka namo, kaginsugid ni Ruth nga dito siya nag-ubra kay Boaz. Pag dito ginpabalo ni Naomi nga si Boaz gali parente nila. Sa Ruth 2 verse 20, mabasahon dada. And Naomi said unto her daughter-in-law, Blessed be he of the Lord who hath not left off his kindness to the living and to the dead. And Naomi said unto her, The man is near of kin unto us, one of our next kinsman. So near of kin or next kinsman. Ang butsilingon, a male
relative lalaki nga paryente with the right and responsibility to help a family member in need. So sila may obligasyon sila galit nga magbulig sa ilang paryente nga nagakinahanglan. And to act as a kinsman redeemer. So, intindihan na karon ng kinsman redeemer nga ginatawag. According sa law nga ginhatag sa Diyos kay Moses kag sa mga Israelites, may instructions nga ginhatag sa mga lalaki nga mga Israelites. Mag-ulikid sa mga balo nga babayi. Especially sa mga balo sang paryente nila. Mga balo nga napatyan bala sang lalaki. So, sa story ni Ruth, si Boaz ginatawag nga redeemer or kinsman redeemer. So, maintindihan na niya ang mga duties ng kinsman redeemer sa Leviticus 25. Isulat nyo lang na, katunaan nyo lang nakaroon sa inyo balay. Leviticus 25. Ang duties ng kinsman redeemer. But in summary, ang buot silingon sa kinsman redeemer is a close relative who could redeem a family member or their property in need. This included buying back land or marrying a widow to ensure the family line continued. Karon nga may amuni nga provision ang Diyos sa mga balo nga babae sa ancient Israel. Nga may ginatawag kita nga kinsman redeemer. Kaya ini para ipakita kung ano kamahigugmaon ang Diyos sa mga tao nga broken, sa mga tao nga helpless, nga wala na sang iban nga makabulig sa ila, sa mga tao nga ga-feel left out, parehas kay Naomi kag kay Ruth. Wala na sila sang lalaki nga mag-provide sa ilang kinahanglan. Wala na sang may mag-protect sa ila. So, inigin hatag sang Diyos na layi para maproteksyonan sila kag ang ilang mga properties. Kag ma-secure ang ilang pamilya o kung ang ilang family line magpadayon. So, si Naomi gusto niya karon nga masigurado ang future ni Ruth. Kabalo si Naomi nga may amuni nga provision ang Diyos para sa mga balo. So ginhambal ni Naomi ang plano niya kay Ruth kag ginsunod man ni Ruth kung ano ginsugo sa iya ni Naomi. Kung nagkadto siya kay Boaz kag nag-ayo siya kung pwede nga buligan siya kag ang iya nga balmilya kag kung pwede nga pangasawon siya ni Boaz. No? So siya karon nag-propose. So kung mabatunaan nyo lang ang culture nila, may paagi na sila nga gusto nga process ba. Hindi na siya sila nga para sa atong bala culture sa Pinas nga ikalaway ng babae mag-propose sa lalaki. So sa ila na yan, may process na sila kag in order. Ang sunok sa layi nga gin plus tax ng Diyos. Di karon si Boaz ginpamangkot sa ni Ruth kung pwede siya maging kinsman redeemer ni Ruth. Kag si Boaz since nanamian man siya kay Ruth nga daan, na-impress siya sa loyalty ni Ruth, no? Sa iyang nanay, sa kaayo nga ginapakita ni Ruth sa iyang nanay. So karon nag-promise si Boaz nga mabulig siya. Pero ang na kinahanglan niya na i-check kung may mas lapit nga relative si Elimelech kaysa sa iya. Kaya muna ang sa ilang alayi. Na dapat kung sino ang pinakalapit nga pariente, the closest male relative, had the first right and responsibility to redeem the land and marry the widow to preserve the family line. So si Boaz, pagka sunod nga adlaw, aga pa siya, nangita to siya sa pinakalapit nga relative ni Elimelech. So gin-meet ni Boaz ang ina nga pariente kag mayo lang
nag-decline ang ina nga lalaki. Kay base kuno mag-conflict sa iya man nga own inheritance. Kag i-cut na lang yung story. Si Boaz nag-redeem karon sa duta ni Elimelech. Siya karon ang nag-stand nga kinsman redeemer ni Ruth. Kaging pangasawa ni Boaz si Ruth. And they lived happily ever after. Kaging bless ang Diyos ang ilang pag-asawahay. Nagkaanak sila si Obed, nga naging tatay ni Jesse, kag naging lolo ni King David. Kag kung i-trace mo na ang family line ni David, dira na guwap si Jesus. Hasta nakalapod kay Jesus. So grabe si Ruth, no? Isa ka Moabite, isa ka Gentile, isa ka foreigner. Hindi siya Israelite. Pero ginpili niya nga mag-upod sa iyang ugangan sa Bethlehem. No, willing sa bayaan ang iyang kabuhi. Kag simbahon ang Diyos nga ginasimba ni Naomi. Kaya sila niya, di ba? Wherever you go, I will go. Thy people shall be my people, and thy God, my God. Kag napamana ni Ruth si Boaz ang iyang kinsman redeemer. Naging great-grandmother, naging lola siya ni King David. And eventually, naging part siya sa family tree ni Jesus. Kung basahin mo na sa Matthew, ang genealogy ni Jesus, starring ginada si Ruth and Boaz. So, buot silingon kita, bisan Gentile kita. Hindi kita ang original na chosen people of God. Pwede kita gyapon nga maging parte sa plano sa Diyos parehas kay Ruth. Pag parehas kay Ruth, may ara man kita Boaz nga nag-redeem sa aton. No? Sino na? Si Jesus. Sa Ephesians 1:7, siling dira, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. And Romans 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, buot silingon, ginbayaran kita ni Jesus sa iya dugo. Siya ang nagtubos sa aton. Siya ang nagbayad sa aton mga kautangan. Siya ang aton redeemer. No, ginpatawad kita sa aton mga sala, not because of us, but because of His grace. So, ginluwas kita ni Jesus, gin-restore, gin-providean kita sa aton kinanglanon. Bisan hindi naton deserve. Ephesians 2 verse 8 nagahambal, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So buot silingon, ang kaluwasan gift na yasang Diyos sa aton. Amen. It's not because of us, it's not because of our good deeds. Amo na nga hindi kita makapadayaw nga naluwas na kita. No? Kaya ang kaluwasan, gift ina sang Diyos sa aton. Iyan na yung obra sang Diyos. Iyan na yung kaayo sang Diyos sa aton. Parya sa love story ni Ruth kag ni Boaz, wala lang kita gin-redeem ni Jesus sa aton nga mga sala kag sa eternal damnation. We are also the bride of Christ. The church will be married to Jesus. Siling sa Revelation 19 verse 7 to 8. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready.
And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. So ang church, kaangay kuno sa isa ka babayi na engaged. Nga kung magpabiling kita faithful hasta sa iya nga pagbalik, makaupod kita sa iya. Kang makaupod kita sa iya through all eternity. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Nagdara na kita makamba nga, and we live happily ever after. Amo nang gitawag nga rest in peace nga doon. Kung makapaway na kita sa feelings ng aton nga bridegroom si Jesus. So kabay pa nga maintindihan naton kung ano kadako ang grasya sa Diyos sa aton. Kung ano kanami ang ginapreparar sa Diyos para sa aton ng mga Gentiles. Kisa nga kalipat kita sa grasya sa Diyos. Kisa daw normal na lang sa aton ang tanan. Ang tanan nga blessings nga gina-enjoy naton. And we fail to thank the Lord for His goodness. Isa mo na, ambal ko sa praising, hindi ta na pagpaulato ng Diyos. Kung mag-praise, okay, praise. Kung wala na, hindi na lang ka mangita, wala na da. I-outdown na lang dahil ng praising. No? Kaya ako, kung isa na huya ko bala sa Diyos, no? Na gaulat, wala kita. Kung wala. Kaya kung isa nga atong nga pride, ang atong nga kahuya, mas matter sa aton, mas importante sa aton kaysa pasalamatan si Jesus. Yes, amen. Or maybe natamad lang gid kita yang magpasalamat. Mas naging komportable kita sa aton nga pagpungko. Yes. Kadamo-damo sa ginhimo ang Dios sa aton. No? Amo na nga kung biskan sa praising na lang, mabalik naman lang ang iyang kayo. Amen. Pero bisan na mo kita balasin na, God still understands us. Yes. Kinaintindi kita gyapon sa Diyos. Amo na ang essence ng grace. Amo na nga may grace. Kaya bisan kadamo kita sa kakulangan, no? Kadamo kita sa sala nga ginahimo. Bisan ano pa kadamo sa aton nga diferensya, bisan gapangibabaw ang aton nga kaluyakon, ang aton mga weaknesses, ang aton mga flaws. Pero mas dako ang grasya sang Dios sa aton. Mas dako ang mercy sang Dios. Mas dako ang iya nga gugma para sa aton. Hambal ni Jesus sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Romans 5:20, moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Bisan ano pa kuno kadako sang sala, mas lapawan ina sang grasya sang Dios. Hindi ba lang kita malipay sana? Mas dako ang grasya sang Dios bisan ano pa palang lapaw pa ang imo nga sala. Mas dako ang grasya sang Dios na pwede mag-cover sina sa imo. Grace is greater than sin. Ang grasya sa Diyos mas powerful, mas dako siya sa aton ng mga kasalanan. 2 Corinthians 9:8 ang aton nga logo. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. So, God is able. Ang ini nga verse, tunda mo na isang kaayuhan ang Diyos. God is able. Isa.
all grace. Tanan nga grasya. Diri ko nikin ko ang all grace. And I claim nga i-bless ina sa Diyos. Kay ginalantaw-lantaw ko pila kadlaw nga magamit ang ina para sa obra sa church. All grace. Ang una nagapamangkot si Brother Robel kung dayonon pa to namo ng amon plano nga mag-online bala na freelancing nga maghatag sang jobs sa mga miyembro. Pero medyo tedious or medyo kadamong obra bala. Kakinanglan pa training sa kada isa. Kaya di man siya ako. Pero nadumduman kong all grace. God has been faithful. Isang una, ang amo na da nga pinaputos-putos the once a month ka isa. Subong everyday yawan ako Lord. Amen. Lord, hindi ko na niguro masalagan, Lord. Magdugay-dugay, mag-notify naman. Ari naman, pag walang ko patapos. Wala silod naman ng order. Because paminsan ko na, Lord, ano ang naming ngalan based sa scripture nga i-bless nimo. All grace. All grace abound toward you. Abound, maging bugana para sa imo. Amen. Para sa imo. That ye, ang ye is plural form na siya sa kamo. Always having all sufficiency. Hindi kita siling kulangan sa Diyos. Sufficient is more than enough. In all things. Sa tanan nga butang. May abound to every good work. So isa ka verse, pero kadamo sa blessing kung patihan tayo na. No? Amo ng abounding grace ng Diyos sa atin. But this takes faith. Pagtuo. Para makita ta ang kamot sa Diyos. Able siya mag-bless sa aton sa sobra-sobra. Hindi isang alang-alang, but sobra-sobra. So I hope ma-realize natin ang value sa grasya sa Diyos sa aton kabuhi. And maybe somehow, kahit papano, mabalikan ta man lang ang Diyos sang iya kaayo sa aton. Paagi sa paghatag man sa aton pinaka-the best para sa iya. Will you say amen? Amen. So this morning as we worship again, let's show God how we appreciate His goodness, how grateful we are sa iyang kaayo, and how much we value sa grasya nga ginhatag niya sa aton. Amen? Amen. So I hope may nakuha kita sa subong aga. That is the word of God. May God bless everyone. Thank you.